A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you my automated A-class record with learner's individual record for junior high school. This is a free to download. The link is in the video. Last week, I shared to you my senior high school automated A-class record, and today it is for junior high school teachers. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, pag na-download nyo po ang file na ibibigay ko mamaya, ang link kung saan nyo siya madadownload, kinakailangan mapanood nyo muna ang video natin ito. Sa pag-download nyo, ito ang file na makikita nyo. Mayroon ditong JHS or Junior A-Class Record with individual records, no, or learners records. Then the other one is naka-folder ng MAPE. So yung mga nagtuturo ng MAPE, ito ang nakapapaloob para sa inyo. Pag inopen nyo po yan, nandito po ang arts, health, MAPE final, music, and PE. So individual po ang ating class record. Then mayroon po siyang final grade. Parang ito yung consolidation ng grades ng arts, health, music, and PE. So, nandito rin po napapaloob ang first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, and final grade ng MAPE natin. So, papakita ko po sa inyo. So, dito naman muna, dito sa junior high school, dito naman napapaloob ang ibang mga subjects except for MAPE. Copy-paste nyo na lang po siya para magkaroon po kayo ng copy. Okay, so i-open na po natin ang ating music muna. Sa MAPE muna tayo. Sa MAPE, ito po ang makikita nyo. So mayroon pa rin po tayong dashboard dito, and dito mayroon po tayong ating data sheet. So enable nyo lang every time na mag-open kayo ng file at lumabas po ito, enable content, i-click nyo lang po ang enable. So dito ilalagay pa rin po natin ang ating mga list of names. So for example ito, then dito po contact numbers, dito po sa taas ang name of school, school ID, region 1, kaya nyo na po yan, alam nyo na po, ilalagay natin dyan. So dito lagay nyo yung teachers nyo, for example ako, then my position ilalagay natin dito or mamimili kayo rito. Then after that, the department coordinator, pero kapag master teacher kayo, wala na kayong coordinator. Mostly kayo na, no? And as assistant principal, no, pangalan dito niyo ilagay, and position, and the school principal. Then pag pumunta kayo sa quarter 1, ito po makikita nyo. So nakadepende po ang percentage, automatic na po yan kung ano yung pipiliin yung subject dito. For example, subject natin dito is music, arts, PE, and health. Automatic na po mag-a-assign dyan ng percentage. No? So, for example, gaya nito, nilagay ko yung grades, nag-compute tayo dito, is ito ang score niya sa written work, sa performance task, ito naman, sa quarterly, ito ang grades niya. So, ito ang making grading natin, ang grade niya. Then, second quarter, for example, ito naman ang na-assign natin. Ang hula lang po ako, no? And the name, gaya ng dati, kinuha ko lang po siya sa 1,000 random names sa online na free na pwede natin gamitin as a example. Then dito, ganun din po ang ginawa natin. So, hanggang fourth quarter, mayroon na akong nilagay na samples ng grades nila na inimbento ko lang. Then, pag pumunta kayo sa dito sa grading sheets, ito po makikita nyo. Sa signatory, kung ano yung inilagay nyo doon sa data sheet, automatic na po lalabas dito, no? And dito sa taas, ito yung magiging grades nila. So naka-assign na po dyan if hindi po siya pasa, or ang description po niya is fairly satisfactory, or excellent, or whatsoever, no?
depende kung ano yung score niya. So may kita po natin dito. So this is quarter 1. Ito po yung ipiprint natin at ipapasa natin sa ating mga school heads para pirmahan po nila. So grading sheets for quarter 2, quarter 3, quarter 4. Oo nga pala, paalala ko po sa inyo, kung sakaling hanggang dito lang po ang grading sheets nyo, mayroon po siyang 40 students, pwede nyo na po ito i-hide. No? I-highlight nyo lang siya, right click, then hide natin. Okay? Ganun lang po ang gagawin nyo. Then the summary, ito po yung summary per subject. So ganito, music lang po siya from first quarter, second, third, and fourth quarter. Magsa-summary na po siya, and ito po ang final grade niya. So ganun din po dito sa baba. Okay? Mayroon din po tayong individual records dito. So isi-select nyo din po ang pangalan niya, and automatic magkakaroon po tayo dito. Okay, so piliin ko lang yung blank kasi para pag nag-download nyo, blanco lang po siya. Okay, so itong record nyo ito sa Music, Art, PE, and Health, automatic na po yan papasok dito. No save ko lang ha. Automatic na po siya papasok dito sa MAPI. No, ito yung quarter MAPI. So music, ito nakalagay Music, Art, PE, and Health. Ito yung nakukuha niyang grade. So nag-invento ako ng grades doon sa Music, Art, PE, and Health na grading sheets, and automatic na pong papasok dito for first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Then after po niyan, pagdating sa MAPI final, ito na po ang magiging consolidation ng final grade po ng MAPI mismo. So ito, pag first quarter, ito lang ipapasa nyo, ipiprint nyo. Second quarter, third quarter, fourth quarter, and MAPI final grade. Okay? So, dito naman tayo pupunta sa sunod sa E-class record ng ibang subject besides sa MAPI. Okay, so dito, pagpipilian natin ay itong Aralin Panlipunan, Edukasyon, English, Filipino, Mathematics, Science, TLE, and MAPI. So itong MAPI, wag na natin tong at hindi ko lang siya pa nabubura. Okay, so siguro pag na-download nyo na ito, wala na yung MAPI na yan. So hanggang TLE lang po tayo. Okay, so pag pinindot nyo, sinelect nyo kung halimbawa itong mathematics, automatic na po magpapalit itong percentage niya. Ganun din po sa ibang subject. So kopyahin nyo lang po yan, then lagyan nyo lang po ito, then ito po ang first quarter grading sheet, second quarter grading sheet, third quarter grading sheet, hanggang fourth quarter grading sheet. Then the summary, ito po ang magiging summary natin sa ating grading sheets, no? So first summary po ng ating mathematics, kung ano yung subject po. And we still have our individual learners or learners individual record dito. So mamimili lang po kayo kung anong names ang nakalagay doon sa ating data sheet. So ganun lang po kadali, automatic na po siya, at para hindi na po kayo mahirapan mag-inputs na individual records natin or learners individual record. Automatic na po pag gumawa kayo ng gradings nyo, ng grade ng mga estudyante, automatic na po papasok doon sa ating individual learners record. Ang link pala ng ating E-class record for junior high school ay nasa ating description box po pala. So sana makatulong sa inyo ito, at maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.